Alright mga kababayan, magandang araw po sa inyo lahat. Ito, pag-usapan natin mga kababayan, itong pahayag ni Congressman Pulong Duterte mga kababayan patungkol sa kanyang mga hinaing na naman. Yung kanyang pag-iiyak-iyak. Tama po ang inyo narinig mga kababayan ha. Umiiyak po ito si Congressman Paulo Duterte. At sinasabi niya dito mga kababayan na ang nangyayari daw ngayon ay scripted. Hindi niya siguro matanggap mga kababayan na talagang hindi po talaga sila titigilan dahil sa kanilang mga ginawa na hanggang ngayon hindi naman nila kaya paliwanag. Gumagawa sila ng mga kabulastugan, 'di ba? Mga katiwalian. Tapos pag sila po mga kababayan ng sinisingil, umiiyak po. Magaling lang sila bumanat pero hindi naman sila marunong tumanggap ng banat, 'di ba? Bakit mga babayan? Ano ba sinabi dito ni Paulo Duterte mga babayan? Sabi niyo, kung ito ay usapin ng konsensya, ba, may nalalaman pang konsensyang animal. Parang may mga konsensya lang kayo Bakit parang may script? Sabi niya dito mga babae, no? Bakit parang may script? Bakit minamadali? At bakit sabay-sabay nakikilos ang isang super majority na parang may utos? Ayan ka na naman yeah? Hindi lang parang. Diba mga babayan? Kasi po, ang nangyayari kasi dyan mga babayan, itong si Vice President Sara ay mayroon na paparating na impeachment ngayong January. Alright, ano na ngayon? January 10, hindi pa nga naisasampa Di ba mga babayan? Ngayon po, sabi niya dito mga babayan, kung magkano man ang pinangako sa inyo, pera ng taong bayan yan. Sabi niya, unang-una, hindi naman alam ni Paulo Duterte, ni Congressman Paulo, kung magkano ang ipinangako o may pinangako ba. O baka naman ito'y konsensya lang na dapat wag natin hayaan porkit na Duterte ka, pababayaan na natin ang kanilang mga ginagawang katiwalian. Porkit na Duterte ka, porkit na malakas ka, dapat exempted na sila sa pananagutan sa taong bayan. Di ba? Hindi naman po pwede yun Congressman Paulo. Di ba? Matagal na impeachment na yan Hindi naman yan bago sa atin. Nakaraang taon pa yan. Hindi lang yan na-aksyonan kasi nga puro kaalyado ni BP Sara ang mga nakaupo ng mga senador. Di ba? Alright, sabi pa niya dito mga babae, no? Pumalag si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte laban sa panibagong impeachment complaint na posibleng ihain laban kay Vice President Sara Duterte sa Pebrero. Itong Pebrero mga kababayan, heret ng mambabatas tila scripted at minamadali umano ang mga kasamahan niya sa Kamara ang planong patalsikin ang BC. At saka hindi naman yan na bago dahil napatalsik na yan nung nakaraang taon pa si BP Sara dyan sa Congress. Kaya hindi na po para sa akin, hindi na po bago yan mga kababayan. Kino-continue lang yung naudlot na impeachment labang kay Vice President Sara Duterte. Alright? Inakusahan din niya ang mga nasa mayorya na mukhang binayaran daw at nakikipagsabwatan sa administrasyon. Diba? Dito si Paulo Duterte magaling. Hindi lang si Paulo Duterte, lahat ng mga Duterte, dito po sila magaling mag-akusa. Pero kapag sila ay naakusahan, umiiyak. Diba? Magaling mag-akusa, hindi marunong tumanggap ng akusa. Yan ang problema sa mga Duterte mga babayan. Unang sinabi ng Makabayan Black na plano nilang maghain ulit ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Nilinaw naman ng palasyo na
itatrato nila ito ng patas at iginiit na dapat managot kung may dapat man managot, mga kababayan. Correct. Doon pa naman, standan ng palasyo yan eh. Diba? Nung nakaraan pa naman na impeachment tinaing kay Vice President Sara Duterte, stand na po ng palasyo na hindi sila makikialam. Magpahanggang ngayon, hindi rin naman pa rin sila nakikialam. Oh, ay wala po yan, mga babayan. Palagay ko, wala, ito yung opinion ko lang. Palagay ko lang walang bayad na nagaganap dito. At hindi rin ito scripted. Kasi po, bakit mga babayan? Palagay ko, kino-continue lang ang naudlot na impeachment ni Vice President Sara Duterte noong 2025, mga kababayan. Diba? 2026 ngayon eh. Alright? Kino-continue lang yan. Lalong-lalo na parami ng parami yung mga lumalabas na di umano anomalya. Baho ni Vice President Sara Duterte. Nariyan yung unang-una, nariyan yung 125 million. 11 days lang po, naubos yun, mga babayan. Tapos, nariyan naman yung sinabi ng kuwa na mukhang nagkaroon ng overpricing. Diba? Yung mga laptop. Nariyan sila Mergris Piatos, mga beneficiary na hindi naman pala tao. Tapos nariyan yung mga dumagdag si Madriaga, mga pasabog ni Madriaga. Magpangga ngayon hindi pa po yan na lahat-lahat, mga babayan. Ni isa, hindi pa po nasasagot ni BP Sara yan. Diba? Kaya para po sa akin, mga kababayan, ay nararapat lang po na sagutin ni Vice President Sara itong mga akusasyon laban sa kanya kung ninanais niya talaga na maging presidente sa 2028. Mas maganda maging presidente na wala kang baho tinatago. Mas maganda maging pangulo na malinis ang budhi mo. Diba? Kailangan mo muna linisin ang sarili mo bago humarap sa pagiging presidente ng Republika ng Pilipinas. Diba? At least, kahit sabihin natin na ikaw ay napakahinang nilalang, at least wala kang baho na tinatago. Diba? Wala kang kung ano-ano pa na mga amoy-amoy na yan. Diba? Wala po ito pinagkaiba ng isang honeymoon. Bago kayong kasal. Natural, kailangan mo muna maligo para mabango ka. Diba? Ganun din po dito sa pagiging presidente. Kailangan malinis mo muna ang pangalan mo bago ka humarap sa taong bayan. Kaya Paulo Duterte, sir, yung mga akusasyon mo na yan ay opinion mo lang yan. Diba? Bintang mo lang yan. Pero halatang-halata po sa sarili mo na mukhang nakakaramdam ka na ng takot na baka ma-impeach nga itong si BP Sara. Hindi ka na magiging Speaker of the House. Diba? Kung ikaw ang magiging, kung si BP Sara ma-impeach, ay sigurado ma-impeach si BP Sara, kulong ka pa dahil sa 51 billion na kinakaharap mo. Diba? Nariyan pa yung mga di umano pananaksak mo. Diba? Sa isang tao sa bear house. Diba? Alright, mga babayan, abangan na lang po natin yung mga susunod na mga kabanata. Siyempre, yan po, mga babayan, ang mga hinaing pag-iyak-iyak ni Paulo Duterte. Alright, abangan na lang natin yan, mga babayan, kung kailan po yan isasampa yung impeachment. Sabi dito, February. So, abangan na lang natin, mga babayan, ha? Alright, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munti channel, libre lang po yan, mga babayan. At don't forget to like and share sa ating video, mga babayan. Alright, mabuhay ang Pilipinas. See you later.